Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at kadakilaan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord. Ating inaalala ang mga turo, pinagpalang aral at turo ng ating minamahal at inagalang na Pastor Evangelist Wildis Estrada Almeida at mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati din po sa mga beloved children, Almeida's family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Amen. Praise the Lord. Pinupurit pa sa salamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa dakilang himala at dakilang kahabagan sa aming buhay, mga minamahal. Share ko lang po, bago po namin na kilala ang mahal na Panginoong Hesus sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamamagitan po ng isang karamdaman ng aking beloved son. Anong time po na yun, mga minamahal ko, ang aking beloved son ay 3 years old pa lang po siya noon. Magkaroon po siya ng karamdaman na matinding ubo. Pag umubo po talaga ito, mga minamahal, grabe, bilang ina, awang-awa na ako sa kalagayan ng aking mahal na anak, kung saang albularyo at mga manggagamot ko po siya dinadala, mga minamahal. Ngunit hindi po talaga ito gumagaling. Ngunit isang araw, may nag-share po sa amin na isang kapatiran po na sabi, ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos doon ay nagpapagaling ng karamdaman na walang gamot. Alam mo, mga minamahal ko, nung time na yon, nung gabing yon, is overnight prayer po yon sa dakong Amoranto, mga minamahal. Nung time na yon, grabe ang taas ng lagnat ng aking beloved son. Alam mo, mga minamahal ko, nung pagpasok ko po doon sa, pag-akyat ko pa lamang po sa hagdanan, mga minamahal, ay para akong binalot ng malamig na yelo, mga minamahal ko. Naramdaman ko po yung lamig, parang hangin na hindi ko po maintindihan. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoong buhay at kung totoong nagpapagaling ka ng karamdaman sa banal na gawain, ngayong gabing ito, pagalingin mo ang aking mahal na anak. Upang tatanggapin kita sa buong puso, mga mahal na Panginoon. Alam mo, nung gabing yun, mga minamahal, nawala po yung sa kahabagan po, hindi na po nilagnat ang aking mahal na anak. Doon po kami pumisto sa walang bubong. Mga minamahal ko, hindi ko inalintana na yung hamog. Ay bagamat may lagnat po ang aking mahal na anak. Wala lang, mga minamahal. Basta sumasabay na rin po ako sa pagpupuri, mga minamahal ko. Alam ko nung gabing yun, mga minamahal, namalayan ko na lang po, nawala na po yung lagnat ng aking mahal na anak. After po ng gawain po, tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nilihans po namin ang aking mahal na anak sa unat panalangin ng ating beloved Pastor Wildis Estrada Almeida. Instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na walang gamot. Doon lang pala pangagalingan ng aking mahal na anak sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinasasalamatan ko rin po sa ating dakilang Diyos. Nung time na yun din po, mga minamahal ko, ay may karamdaman po ako na migraine, sakit sa sikmura at saka almoranas, mga minamahal. Itong almoranas ko talagang nagpapahirap na po sa akin ito dahil iba na po yung dinudumi ko po, mga minamahal ko. Ngunit sa patuloy po namin paglilingkod, pagdalo sa banal na gawain, pinagaling po kami ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus na wala po kaming gamot na iniinom, mga minamahal. Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus. Glory to God. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi ko na po naramdaman yung, hindi na po bumabalik sa akin yung karamdaman kong yun. Lubusan na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po sa aking beloved husband po, isa po siyang high blood at saka may sakit po sa puso, mga minamahal, dahil po sa kanyang pag-iinom ng alak nung araw, doon po niya nakukuha ang kanyang mga karamdaman. Ngunit sa patuloy naming pag sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubusan na po kaming pinagaling ng ating dakilang Diyos na hindi na po kami mainom ng gamot. So, panalangin ng ating beloved Pastor Wildis Estrada Almeida. Hallelujah. Kami kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you so much. There is Jesus. Hallelujah.
At pinasalamatan ko rin po, last week po mga minamahal, halos magkasunod po na may karamdaman po ng aking dalawang apo, yung isang 2 years old at saka isang 6 years old po mga minamahal. Ito po ay nag-LBM silang dalawa, halos magkasunod po. Tapos ang lahat po ng pupasok sa kanilang tiyan ay hindi na po ito tinatanggap. Talagang nailalabas po ito mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. One accord prayer, pagpupuri, sulat panalangin ng mahal na pastor. Pinagaling po ito na wala pong pinainom na gamot. Wala po kaming pinainom na gamot sa aming mahal na apo. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Sa kagalingan na yan. Hallelujah. Nasasalamatan ko rin po sa ating dakilang Diyos ang pagbabago po ng aming buhay. Kung sa anong araw mga minamahal, magulo po ang pagsasama ng aking beloved husband dahil po sa kanyang bisyo. Dahil po lahat po ng bisyo ng lalaki ay bisyo po ng aking beloved husband mga minamahal. Nasa kanya lahat. Hallelujah. Bilang ina ng tahanan, bilang asawa, grabe mga minamahal. Ang sabi ko noon, hihiwalayan ko ang aking beloved husband. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos. Hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoong Hesus na ang aming pamilya ay maging broken family. Nung makilala namin ang ating dakilang Diyos, nagkaroon po kami ng kapayapaan sa puso't isipan ng pagsasama namin ng aking beloved husband. Ngayon mga minamahal, glory to God. Punong-puno kami ng kagalakan, kasigan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pagtupad sa kanyang banal na kalooban, sa pagsunod sa tungkulin bilang isang Kristiyano, kung ano man pong inaatang sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking beloved husband, aron mga minamahal, nagsishare, walang sawang pagsishare ng Word of God sa kasanda ko, sa mga PNP officers, sa mga bilangguan, hallelujah, yes, mga Bible study. Wala kaming sawang ipamahagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Namin tinatamasa, hallelujah, praise the Lord. Pinasasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa aking mga mahal na anak, sa araw-araw po ng pagmumotor, yan po ang mga pag-iingat. Ang sabi ko sa kanila mga minamahal, lagi ko sinasabi na bago umalis ng bahay, huwag kalimutan na manalangin, na yun lamang po ang tanging sandata ng isang Kristiyano, ang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bago umalis ng bahay, upang ingatan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Pinasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ito po mga minamahal ko talagang, hindi ko po talaga makakalimutan yung nangyari sa aking beloved husband. Grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nang pong maaksidente po siya sa motor, na kung saan yung kanyang motor mga minamahal ko ay pumasok po ito sa ilalim ng malaking truck. At ang aking beloved husband ay tumalsik lamang po ito mga minamahal. Andun yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus, sapagkat nung time na yon ay galing po siya ng overnight prayer po at pumunta po ng Kabanatuan upang magkaroon ng Bible study sa dako roon. Alam mo mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po siya ng pangalawang buhay. Thank you so much, Jesus. Kaya dahil doon bilang pasasalamat doon sa pangalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam mo mga minamahal ko, nag-resign po siya sa kanyang trabaho dahil nais po niya magpagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ko, bakit ka magre-resign? Paano na lahat ng katanungan mga minamahal ay talagang nasa akin. Hallelujah. Dahil mga time na yon, nag-aaral pa pong aking mga anak, sunod-sunod pong aking mga anak, mga minamahal ko, 4 po yung aking mga anak. Alam mo yung time na yun mga minamahal ko, grabing magulo ang aking isipan bilang isang ina ng tahanan. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung mag-aalay po ako ng banal na ayuno ay binuksan po ng mahal na Panginoong Hesus ang aking puso't isipan at pinaunawa niya sa akin mga minamahal na kapag inuna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay na hindi tayo pagkukulangin mga minamahal. Yes, tunay na talagang totoo dahil po lahat po ng aming pangangailangan ay tinugon
at i-provide po ito ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unang-una nung time na yon sa pag-aaral ng aking mga beloved children, mga minamahal ko, talagang apat po sila ay naging, sa kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos, naging scholar po silang apat. At maging sa nung matapos po sila ng magkolehiyo, mga minamahal ko, nung maging sa kanilang pag-take ng board exam, ang sabi ko, magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo, may nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. Alam mo mga minamahal ko, sabi ko sa kanila, walang review center, walang papasok ng review center. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat isang take lang po nila ng exam, mga minamahal, pinagpala po silang lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon mga minamahal ko, pinasalamatan ko sa ating dakilang Diyos dahil may magaganda na po silang trabaho at nagagamit na rin po sila sa pagbibigay. Yes, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay ang kabuti ng ating dakilang Diyos. Kung walang mahal na Panginoong Hesus sa aming buhay, mga minamahal ko, masasabi ko na wala nang aming pamilya, talagang nagwatak-watak na. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay na sa mga oras na ito, lahat kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakakadalo po kami ng 3 times, mga Bible study. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. At pinasalamatan ko rin po sa ating dakilang Diyos na buhay. Tunay mga minamahal ko na sa pamamagitan po ng paghayo, sa mga sounding, sa Bible study, tunay mga minamahal ko na natagpuan po natin ang mga beloved kapatiran po natin na naglalamig po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakalaking bagay mga minamahal ko yung sounding, yung Bible study mga minamahal ko sapagkat, hallelujah, may mga minamahal, punong-puno ako ng kagalakan dahil nakikita ko po sila nagbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Last week lamang po mga minamahal ko, yung beloved sister po na matagal na po siyang ng lamig. Alam mo mga minamahal ko, nag-request po siya na magkaroon ng Bible study po doon sa lugar nila. Sabi ko, kung lulubin po ng mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, tama po yan kasi tinatawag ka na ng ating dakilang Diyos upang manumbalik sa paglilingkod. Hallelujah. Alam mo mga minamahal, yung Bible study na yan, andoon sa lugar nila. 2 weeks pa lang po, pinagpala pong lubusan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. May mga nabautismuhan na rin po doon. Glory to God. Yes, amen. Hallelujah. Mga minamahal ko, andyan po sila dumadalo. Kahapon po ay nung Wednesday po, dumalo po sila sa banal na gawain. Talagang pinapasalamatan ko sa ating dakilang Diyos dahil umiiyak po talaga siya mga minamahal dahil napakatagal na daw panahon na nahiwalay siya sa ating dakilang Diyos at nandun na lahat ng panaginip niya. Kaya sabi ko, beloved sister, malooban na ng mahal na Panginoong Hesus upang magbalik loob ka sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya, pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus, pakaraming pagpapala niya sa aming buhay. Hindi ko po maisa-isa mga minamahal ko. Kulang po ang ating oras. Ulit, lubos ko po yung pinasasalamatan. Yung mga material na bagay lamang po. Ulit higit kong pinasasalamatan. Ang buhay na walang hanggan, kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord.